Ang kalmado at payapang hapon sa kalye Sampaguita sa Maynila ay biglang nabalot ng takot. Nabigla ang mga residente sa matinding amoy na nagmumula sa isang abandonadong bahay sa dulo ng isang makitid na eskinita. Matagal nang walang nakatira sa bahay na yon. Ngunit noong araw na yon, may nakitang kakaiba ang ilang bata na nagpapalipad ng saranggola. Bukas ng bahagya ang likod na pinto at may madilim na pulang mansa sa sahig. Ang pagkabahala at takot ay nagtulak sa isang residente, isang driver ng tricycle na nagngangalang Mang Rody, na lumapit. Itinaas niya ang kupas na kortina na nakatakip sa pinto at biglang sumigaw sa gulat. Sa sala, nakita niya ang isang lalaki na nakahiga, walang buhay, at puno ng sugat ang katawan. Sa paligid ng mga dingding ay nakasulat ang malalaking letra na kulay pula at nagliliyab, "Huwag mo siyang gisingin." Agad na dumating ang mga pulis mula sa Manila Police District, matapos matanggap ang ulat ng residente bandang 4:20 ng hapon. Ikinordon ang lugar at dumating ang forensic team upang imbestigahan ang pinangyarihan ng krimen. Mula sa paunang pagsisiyasat, kinilala ang biktima bilang si Andres, 34 taong gulang, isang pribadong empleyado na 3 araw nang nawawala ayon sa ulat ng kanyang pamilya. Natagpuan ang katawan ng biktima na nakahiga sa sahig, nakatali ang mga kamay, at may sugat sa leeg na pinaghihinala ang dulot ng matalim na bagay. Sa kanyang pahayag sa media, sinabi ni Police Director Romel Santiago ng IFI, "Nakakita kami ng ilang mahahalagang pahiwatig. Kabilang ang mga sulat sa dingding na kasalukuyan naming sinusuri kung isinulat ba ito ng suspect o ng ibang tao. Nakakita rin kami ng mga fingerprint at bakas ng sapatos sa paligid ng lugar." Ang pagtuklas na ito ay nagdulot ng matinding takot sa mga residente. Marami ang nagsabing natatakot silang lumabas ng gabi pagkatapos ng insidente. Isang may bahay, si Aling Nena, 45, ang nagsabi, "Matagal nang walang nakatira sa bahay na yan, pero hindi namin inaasahan na may mangyayaring ganito, lalo na ang mga sulat sa dingding na nakakapanindig balahibo." Hanggang gabi, patuloy ang trabaho ng forensic team. Isa-isang kinolekta ang mga ebidensya simula sa mga basag na bote, natirang kandila, hanggang sa isang kupas na tela na pinaghihinala ang ginamit upang burahin ang isang bagay sa sahig. Sa labas ng bahay, tahimik na nagtipon ang mga residente, pinag-uusapan ang posibilidad na may personal na koneksyon ang suspect sa biktima o kilala pa nga niya ito ng lubusan. Bagaman nananatili ang nakakapanindig balahibong kapaligiran, hiniling ng kapulisan sa publiko na huwag maghaka-haka at ipaubayan ng buo ang proseso ng investigasyon sa mga otoridad. Dinala ang labi ng biktima sa ospital ng Maynila para sa otopsya. Samantala, ang lugar sa paligid ng bahay ay nanatiling kinordon at mahigpit na binabantayan. Noong gabing iyon, ang tanging ilaw ng post ng kalsada ay malabong sumasalamin sa dingding na may misteryosong mensahe, tila nagtatago ng isang mensahe na hindi pa lubos na naihahayag. Kinabukasan, muling napuno ng mga residente at media ang lugar sa kalye Sampaguita. Ang kalawangin na bakod na bakal ay ngayon ang hangganan sa pagitan ng pagkabahala at takot. Ang amoy ng sariwang dugo ay mahina pa ring naamoy mula sa siwang ng pinto bagaman nagsagawa na ng paglilinis ang mga opisyal sa ilang bahagi ng lugar. Ang pulis na kordon ay nanatiling nakaharang sa harap ng bahay, nagmamarka ng lugar ng trahedya na nagdulot ng gulat sa buong Maynila simula pa kahapon ng hapon. Ang investigating team mula sa Manila Police District, ay dumating ng mas maaga kaysa sa karaniwan. Sa ilalim ng koordinasyon ni Chief Inspector Benjo Cruz, dinala nila ang digital scanner, 3 kamera, at ilang opisyal na nakasuot ng puting uniforme. Ang kanilang pangunahing focus ay hindi lamang sa paghahanap ng mga bakas ng suspect, kundi pati na rin sa pag-unawa sa kahulugan ng misteryosong sulat sa dingding. "Huwag mo siyang gisingin." Ang sulat na iyon ay natagpuan sa 3 magkakaibang lugar, sa sala, kusina, at isa pa sa dingding ng pinakalikod na silid. Magkakaiba ang laki ng mga letra, tila isinulat ng nagmamadali ngunit puno ng diin. Sinabi ng isa sa mga investigador na ang pulang kulay na ginamit ay hindi pintura sa dingding, kundi dugo ng tao. Ang katotohanan iyon ay nagpataas ng tensyon sa investigasyon. Samantala, mula sa paunang otopsya sa ospital ng Maynila, sinabi ng forensic doctor na tinatayang 3 araw ng patay ang biktima bago ito natagpuan. Mayroong malalim na hiwa sa leeg at dibdib, pati na rin ang mga bakas ng tali sa pulso at paa. Walang nakitang palatandaan ng paglaban na nagpapahiwatig na malamang na inatake ang biktima habang ito ay walang kalaban-laban.
Isang nakakagulat na katotohanan ang lumabas ng suriin ng pulisya ang cellphone ng biktima. Sa gallery, may ilang larawan ng isang silid na halos kapareho ng bahay kung saan ito natagpuan. Ang oras ng pag-upload ay nagpapakita ng 2 araw bago nawala ang biktima. Nagdulot ito ng matinding hinala na si Andres ay kusang loob na pumunta sa bahay na yon marahil upang makipagkita sa isang taong kilala niya. Nagsimulang maghaka-haka ang mga residente. May ilang nagsabi na ang bahay na iyon ay dating tinitirhan ng isang lalaki na nagngangalang Ramon, isang dating residente na biglang lumipat 3 taon na ang nakakaraan matapos namatay ang kanyang asawa sa isang trahedya. Simula noon, hindi na muling tinirhan ang bahay. Paminsan-minsan lamang nakikita ang ilaw na nakasindi sa gabi. Sinusuri ngayon ng pulisya ang mga kuha ng CCTV mula sa mga mini-mart at tindahan sa paligid ng lugar. Mula sa isa sa mga kuha, nakita ang isang lalaki na nakasuot ng itim na sombrero at may dalang malaking bag na pumapasok sa eskinita patungo sa bahay noong gabi bago natagpuan ang biktima. Malabo ang kuha, ngunit ang taas at tindig ng kanyang katawan ay kahawig ng isang taong malapit na kilala ng biktima. Sa kabilang banda, naghihintay pa rin ang pamilya ng biktima sa resulta ng investigasyon ng puno ng Lumbay. Ang kapatid na babae ng biktima, si Rhea, na dumating sa lugar noong umaga ay tila hindi na napigilan ang kanyang luha. Mahina siyang bumulong sa mga mamamahayag, wala akong kapatid na kaaway. Siya ay kalmado, masipag. Kung nangyari ito, siguradong may hindi maganda. Hinihiling namin na agad mahuli ang salarin. Samantala, habang nagpapatuloy ang investigasyon, lumabas ang balita na may ilang kapitbahay ang nakarinig ng malakas na boses na nag-uusap sa loob ng bahay 2 gabi bago ang insidente. Ngunit dahil akala nila ay mga kabataan lamang na naglalaro, walang sinuman ang naglakas loob na suriin. Ngayon, tanging pagsisisi na lamang ang magagawa nila sa desisyon na yon. Pagsapit ng hapon, may natagpuan ng pulisya sa likod ng halos gumuho na kahoy na aparador. Isang kupas na notebook na puno ng walang kahulugang sulat, na may huling pahina na nakasulat, hindi pa siya tulog. Huwag siyang guluhin hanggang sa dumating ang oras. Ang pangungusap na iyon ay nagpatindig balahibo sa mga investigador. Ang sulat bang iyon ay pag-aari ng biktima o ng salarin na malaya pa ring nakalabas? Ang bahay na iyon ay hindi lamang naging pinangyarihan ng pagpatay, kundi isang malaking misteryo rin na nagpapigil sa hininga ng buong Maynila, naghihintay ng sagot sa likod ng nakakapanindig balahibong mensahe sa dingding. Sa ikatlong gabi matapos matagpuan ang bangkay ni Andres, nananatiling tensyonado ang paligid sa kalye Sampaguita. Bagaman nakabantay pa rin ang kordon ng pulisya, may ilang residente ang naglakas loob na lumapit mula sa malayo upang makita lamang ang bahay na ngayon ay itinuturing ng pinagmumultuhan. Ang malabong ilaw ng post ng kalsada ay nagpadagdag sa nakakatakot na kapaligiran, samantalang ang tunog ng kuliglig at hangin sa gabi ay nagsilbing tahimik na background sa gitna ng bulungan ng mga residente. Ngunit sa loob ng bahay, malayo ang sitwasyon. Ang team ng investigador mula sa Manila Police District, NI, ay patuloy na naghuhukay ng karagdagang ebidensya. Dinala nila ang mga asong tagapaghuli at metal detector, sinisiguro na walang bagay o nakatagong mensahe ang nakaligtaan. Isa sa mga investigador ang nakatuklas ng malabong gasgas sa ilalim ng pangunahing sulat sa dingding ng sala. Nang liwanagan ng ultraviolet light, lumitaw ang isa pang pangungusap na hindi nakita noon, gigising siya kung babalik ka muli. Ang pagtuklas ng bagong pangungusap na ito ay nagpatibay sa paniniwala ng mga investigador na ang mensahe sa dingding ay hindi lamang isang ekspresyon ng mental disorder. Mayroong pattern ng komunikasyon dito, tila gusto ng salarin na mag-iwan ng maraming mensahe. Ipinag-utos ni Police Director Romel Santiago ng AC na muling suriin ang lahat ng ebidensya, kasama na ang kupas na notebook na natagpuan sa likod ng aparador. Sa loob ng notebook, natuklasan ng team ang 2 magkaibang sulat kamay. Ang unang sulat ay maayos, tulad ng sa isang kalmado at sistematikong tao. Ngunit ang pangalawang sulat ay magulo, malakas ang diin sa papel hanggang sa tumagos sa pahina. Sa gitna ng mga tala, may isang pangalan na paulit-ulit na lumitaw, Ramon. Ang pangalan na iyon ang nagturo sa investigasyon sa taong dating nakatira sa bahay na iyon. Ayon sa mga residente, si Ramon ay isang tattoo artist na dating kilalang palakaibigan, ngunit nagbago at naging tahimik matapos namatay ang kanyang asawa sa misteryosong paraan sa parehong bahay. May ilang nagsabi na madalas siyang nakikitang nakikipag-usap sa sarili sa gabi,
at nagpipinta pa nga ng mga kakaibang simbolo sa dingding ng bahay bago tuluyang nawala ng walang bakas. Nagsimulang hanapin ng AC Crime Investigation Unit ang kinaroroonan ni Ramon. Mula sa datos ng populasyon, natuklasan na ang lalaki ay nakarehistro pa rin sa lumang address, ngunit hindi nag-ulat ng paglipat. Isinagawa ang paghahanap hanggang sa mga lalawigan ng Cavite at Laguna, ngunit wala pa ring bakas ng kanyang kinaroroonan. Isang matibay na hinala ang lumabas nang umamin ang isang saksi na nakakita ng isang lalaki na may tattoo sa kanang pulso na kahawig ng katangian ni Ramon na bumili ng pulang pintura sa isang tindahan ng hardware 2 araw bago natagpuan ang bangkay ni Andres. Samantala, sa forensic laboratory, lumabas na ang resulta ng pagsusuri ng dugo sa sulat sa dingding. Ang resulta ay nakakagulat. Ang dugo na ginamit sa pagsulat ay hindi lamang mula sa biktima, kundi mayroon ding halo ng DNA ng pangalawang tao na hindi pa nakikilala. Ito ay nagpapatibay sa hinala na ang suspect ay maaaring nasugatan habang nangyayari ang insidente. Sa kabilang banda, nakahanap din ang mga investigador ng karagdagang CCTV footage mula sa mga bahay ng residente sa paligid. Sa malabong video sa gabi, nakita ang isang lalaki na mabilis na naglalakad paalis sa eskinita na may duguan ang mga kamay. Nagmamadali ang kanyang kilos at ang direksyon ng kanyang lakad ay patungo sa malaking kalsada, tila iniiwasan ang ibang kamera. Noong gabing iyon, nagsagawa ng saradong pulong ang kapulisan sa punong tanggapan ng IHI. Mula sa talakayan, napagpasyahan nila ang isang mahalagang bagay. Ang mensahe sa dingding ay maaaring hindi babala sa iba, kundi isang mensahe para sa sarili, indikasyon na ang salarin ay nakakaranas ng matinding delusyon o malalim na trauma. Ngunit ang pinakanakakagulat ay ang pahayag ni Chief Inspector Benjo Cruz na nagsabi ng maingat, maaaring ang bahay na ito ay hindi lamang pinangyarihan ng pagpatay, kundi lugar din kung saan isinasagawa ng salarin ang isang bagay na itinuturing niyang personal na ritual. Ang balita ay agad na kumalat na nagdulot ng mas matinding takot sa mga residente ng Maynila. May ilang nagsagawa pa nga ng pagdarasal sa paligid ng lugar upang bigyan ng kapayapaan ang kaluluwa ng biktima. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, kinahapunan, nakatanggap ang pulisya ng bagong ulat. Isang tagalinis ang nakahanap ng jacket na may mansa ng dugo sa basurahan sa likod ng isang gasolinahan, humigit kumulang 2 kilometro mula sa pinangyarihan ng krimen. Sa bulsa ng jacket, may isang membership card ng isang tattoo art community na tinatawag na Dugo at Sining ng Maynila na may nakasulat na pangalan ng miyembro, Ramon Reyes. Ang pagtuklas na yon ay naging turning point sa investigasyon. Agad na nilibot ng pulisya ang paligid at nakahanap ng bakas ng sapatos na may pattern na kapareho ng bakas sa pinangyarihan ng krimen. Lahat ng ebidensya ay ngayon ay tumuturo sa isang tao, Ramon, ang dating residente ng bahay at ang taong matagal nang nawawala. Ngunit bago pa man makapaglabas ang team ng arrest warrant, isang nakakagulat na ulat ang dumating mula sa mga residente sa distrito ng Santa Mesa. May isang taong kahawig ni Ramon ang nakitang nakatayo ng tahimik sa harap ng isang abandonadong bahay, nakatingin sa dingding, tila nagsusulat ng isang bagay gamit ang kanyang sariling mga kamay. Babalik ba siya upang tapusin ang isang bagay na hindi pa natatapos o magsulat ng bagong mensahe? Nagsisimula ng lumubog ang araw sa Maynila. Ang langit ay kulay ab at ang hangin ay tila mabigat. Sa punong tanggapan ng AC, balot ng tensyon ang kapaligiran. Lahat ng unit ng investigador ay pinakilos matapos ang ulat ng residente tungkol sa isang taong kahawig ni Ramon Reyes na nakita sa distrito ng Santa Mesa. Sinasabi na ang lalaki ay nakatayo sa harap ng abandonadong bahay ng halos 2 oras nang hindi gumagalaw, nakatingin lamang sa dingding habang iginagalaw ang kanyang mga kamay na tila nagsusulat sa hangin. Agad na pinuntahan ng team ang sinasabing lugar. Sa bahay na yon, matindi ang amoy ng pulang pintura na tumusok sa ilong. Nang itutok ang flashlight sa dingding, nakita ang bagong sulat na sariwa pa, gising na siya. Ang sulat na iyon ay nagpagulantang sa lahat ng naroroon. Ang hugis ng mga letra ay magkapareho sa sulat sa bahay ng biktima, kasama ang matinding diin at parehong estilo ng linya. Kumbinsido ang mga opisyal ng 70% na ang sulat na iyon ay gawa ng parehong tao, si Ramon. Ngunit bago pa man sila makagawa ng pagsalakay, ang lalaki ay bigla na lamang nawala patungo sa isang maliit na daanan sa likod ng bahay, nag-iwan ng mga bakas ng paa na puno ng basang lupa. Kinabukasan ng umaga, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa bagong sulat sa lokal na media. Nagsimulang ignay ito ng mga residente sa mga bagay na mistiko.
May ilang paranormal pa nga ang dumating sa lugar at inangkin na ang sulat na yon ay mensahe mula sa mga kaluluwa. Ngunit para sa pulisya, ang lahat ng ito ay mga pattern ng krimen na kailangang suriin gamit ang lohika at ebidensya. Sa press conference kinahapunan, sinabi ni Police Director Romel Santiago ng IFI na ang kaso ay itinuturing ng pagpatay na may indikasyon ng matinding mental disorder sa salarin. Idinagdag niya, hindi namin isinasantabi ang posibilidad na nakakaranas ng trauma ang salarin na may kaugnayan sa nakaraan sa bahay na yon. Samantala, mula sa resulta ng karagdagang investigasyon, matagumpay na natagpuan ng pulisya ang lumang talaan mula sa bahay ni Ramon bago siya nawala 3 taon na ang nakaraan. Sa gitna ng tambak ng papel at sketches ng tatoo, may isang pahina na may petsang Abril 2022 na nakasulat, ayaw niyang umalis. Naghihintay siya ng isang taong kahawig niya. Ang pangungusap na yon ang naging susi. Matapos itugma ang profile ng biktima at ang lumang larawan ng asawa ni Ramon, natagpuan ang kapansin-pansing pagkakahawig ng kanilang mga mukha. Isang bagong hinala ang lumabas, si Ramon ay maaaring nakakaranas ng delusyon na si Andres ay reinkarnasyon o kapalit ng kanyang namayapang asawa. Natagpuan din ng forensic team na ang pulang pintura na ginamit sa pagsulat ng mensahe ay hindi ordinaryong pintura, kundi pinaghalong pangkulay ng tatoo at dugo. Ang kombinasyong iyon ay nagpapatibay sa hinala na ang salarin ay may background sa mundo ng sining ng katawan at nauunawaan ang simbolismo ng dugo bilang isang anyo ng espiritual na ugnayan. Lalo pang naging matindi ang investigasyon ng sinuri ng cybercrime team ang lumang social media account ni Ramon. Doon nila natuklasan ang huling post 3 taon na ang nakaraan na may kakaibang caption, kung siya ay natulog, huwag siyang gisingin. Hindi pa handa ang mundo na makita siyang muling magbukas ng kanyang mga mata. Ang post na iyon ay sinamahan ng larawan ng isang madilim na silid na may mga kandila sa paligid, isang silid na ngayon ay kinilala na eksaktong kapareho ng lugar kung saan natagpuan ang bangkay ni Andres. Pagsapit ng gabi, sinundan ng pinagsamang team ang signal ng cellphone mula sa lugar kung saan huling nakita si Ramon. Ang signal ay nagpakita ng mabagal na paggalaw patungo sa isang maliit na kabubatan sa hangganan ng tondo. Maingat na nagsagawa ng pagsisiyasat ang pulisya, dala ang thermal drone at asong tagapaghuli. Sa gitna ng dilim, natagpuan nila ang isang lumang kubo na tila bagong tinirhan. Sa loob, may mga kagamitan sa tatoo, ilang bote ng pulang pintura, at isang malaking larawan na nakasabit sa dingding, larawan ng asawa ni Ramon na bahagyang iginuhit muli ang mukha upang maging kahawig ni Andres. Sa sahig, may kalahating tunaw na kandila, at sa gitna ng silid ay nakasulat ang bagong mensahe, huwag mo na siyang gisingin. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba. Sa ibaba ng sulat na yon, natagpuan ng team ang isang pares ng bakas ng paa na puno ng dugo na patungo sa labas ng kubo. Ngunit isang direksyon lamang, walang bakas ng pagbalik, tila lumabas ang isang tao at hindi na bumalik pa. Ipinag-utos ni Police Director Santiago na agad na i-secure ang lugar. Nagsagawa ng pagsusuri ang forensic team gamit ang heat detection device, ngunit walang nakitang bakas ng tao sa loob ng 500 metro radius. Ang tanging natira ay ang amoy ng dugo at ang tunog ng mga insekto sa gabi na umaalingaw-ngaw sa tahimik na kagubatan. Samantala, ang buong Maynila ay ngayon ay nababalot ng takot. Nagsisimula nang maintindihan ng pulisya na ang kaso na ito ay higit pa sa isang pagpatay, ito ay isang kwento ng obsesyon, pagkawala, at kabaliwan na pinaghalo sa isang walang katuturang ritual, isang ritual na hindi pa lubos na nagtatapos. Sa dingding ng presinto ng pulisya na nagbabantay sa pinangyarihan ng krimen, napansin ng isa sa mga bagong miyembro ang isang bagay na hindi pa napapansin ng sinuman. Sa ilalim ng sulat na, huwag mo na siyang gisingin, may malabong linya na kung pagsasamahin ay bumubuo ng maliliit na letra na halos hindi makita ng mata. Ang sulat na yon ay nagsasabing, naglalakad na siya patungo sa susunod na bahay. Malakas ang buhos ng ulan noong gabing iyon. Ang mga kalsada sa paligid ng distrito ng Tondo ay tila tahimik. Paminsan-minsan lamang dumadaan ang mga motorsiklo na may malalabong ilaw na tumatagos sa kortina ng tubig. Sa investigative room ng Manila Police District, ang amoy ng kape at basa ay naghalo sa tensyon. Ang pinakabagong ulat mula sa field team ay nagpatahimik sa buong silid. May isang bagong bahay na ngayon ay pinaghihinala ang susunod na target. Ang bahay na iyon ay nasa Kalye Mabini, 5 kilometro lamang ang layo mula sa nakaraang lokasyon. Ang may-ari nito, isang matandang lalaki na nagngangalang Mang Tonyo,
ay nagulat sa kanyang kapitan dahil nakakarinig siya ng mga yapak sa kanyang balkonahe tuwing gabi, kahit na siya ay nakatira mag-isa. Umamin din siya na may nakita siyang nakakapanindig balahibo, isang malabong sulat sa salamin ng kanyang bintana sa harap ng bahay. Nandito na siya. Agad na pinakilos ang pinagsamang team. Bandang 10:30 ng gabi, 5 kotse ng pulisya ang huminto sa harap ng bahay ni Mang Tonyo. Ang mga searchlight ay itinutok sa bawat sulok at ang tunog ng mga asong tagapaghuli ay umaalingaw-ngaw sa gitna ng ulan. Si Mang Tonyo, na nanginginig ang katawan, ay itinuro ang likod ng kanyang bahay, kung saan huling narinig niya ang tunog ng kahoy na pinto na kusang bumukas. Habang sinusuri ng pulisya ang bawat silid, natagpuan nila ang isang kapaligiran na tila sinadyang gawing nakakatakot. Sa sala, may isang nakabaligtad na kahoy na upuan, at sa ibabaw ng mesa ay may isang tuyong rosas. Ilang sandali pagkatapos, mula sa likod na silid, sumigaw ang isang opisyal, "Sir, mayroon dito sa dingding." Nang itutok ang lahat ng flashlight sa dingding, nakita ang malaking pulang sulat, hindi pa siya tulog. Ang sulat na iyon ay sariwa, basa pa, tumutulo sa sahig, at malinaw na naamoy ang amoy ng metal. Sa ibaba lamang ng sulat na iyon, may isang piraso ng tela na kinilalang kapareho ng tela mula sa damit ni Andres, ang nakaraang biktima. Agad na ipinag-utos ni Police Director Romel Santiago na i-secure ang lugar. Ituturing natin itong aktibong pinangyarihan ng krimen. Posibleng nasa paligid pa rin ang salarin, anya ng matigas. Nagkalat ang lahat ng opisyal. 2 team ang sumuri sa likod bahay na puno ng ligaw na damo at kawayan, samantalang ang isa pang team ay sinuri ang atik. 5 minuto pagkaraan, malakas na tumahol ang isang asong tagapaghuli patungo sa isang lumang balon sa likod ng bahay. Kalahating bukas ang takip nito. Nang itutok ang ilaw sa loob, may nakitang puting bagay na lumulutang sa madilim na tubig. Isang kamiseta ng lalaki, at sa ilalim nito ay may gumagalaw ng dahan-dahan. Sa tulong ng search and rescue team, ibinaba nila ang lubid at isang metal na balde. Nang hilahin pa itaas, malakas na tumulo ang tubig, at sa loob ng balde ay may isang maliit na manika na puno ng dugo, na ang mukha ay iginuhit na kahawig ni Andres. Sa dibdib ng manika ay nakasulat ang maliliit na letra na bumubuo ng pangungusap, nakikinig pa siya. Natigilan ang mga opisyal. Walang nagsalita sa loob ng ilang segundo. Tanging ang tunog ng ulan ang ngayon ay mas malakas, tila pinipiga ang hangin. Ngunit ang pinakanakakakilabot na nangyari ay hindi nagtagal. Isa sa mga residente na tahimik na nanonood mula sa malayo ang sumigaw ng malakas, itinuturo ang dulo ng eskinita. "Nandoon ang lalaki," sigaw niya. Agad na tumakbo ang lahat ng opisyal. Sa dilim, nakita ang isang lalaki na nakasuot ng kupas na itim na jacket na may pilay na hakbang, dahan-dahang lumalabas patungo sa maliit na kagubatan sa likod ng eskinita. Nagsimula ang paghabol. Umalinggaw ang sirena ng pulisya sa gitna ng malakas na ulan. Tumagos ang mga flashlight sa mga puno, hinahanap ang bawat galaw sa gitna ng anino. May ilang opisyal ang nagsabing naamoy nila ang matinding amoy ng dugo sa hangin, samantalang ang asong tagapaghuli ay patuloy na tumahol patungo sa hilaga. Sa gitna ng kagubatan, nakahanap sila ng mga bagong bakas, isang piraso ng pulang tela, kalawangin na pako, at isang maliit na talaan na naglalaman ng larawan ng mukha ng isang babae, mukha na kapareho ng asawa ni Ramon, si Aling Lucy. Sa ilalim ng papel, nakasulat sa pulang tinta, "Gising na siya, ngayon kailangan niya ng bagong mukha." Agad na napagtanto ni Police Director Santiago ang isang nakakapanindig balahibong bagay. Si Ramon ay hindi lamang pumatay dahil sa delusyon, kundi dahil sa isang ritual ng pagpapalit, naghahanap ng isang taong pinaniniwalaan niyang makapagbabalik buhay sa kanyang asawa. At kung totoo ang sulat sa bahay ni Mang Tonyo, kung gayon ang susunod na target ay maaaring napili na. Ang investigasyon ay lumawak. Nakahanap ang pulisya ng pattern ng oras, bawat bagong sulat ay lumalabas sa loob ng 3 gabi matapos ang naunang pagtuklas. Ibig sabihin, kung totoo ang pattern na ito, muling aksyon ang salarin sa loob ng 2 gabi mula ngayon. Lahat ng unit ay inutusan na maging alerto. Ngunit bago magbukang liwayway, isang nakakagulat na ulat ang natanggap mula sa police outpost sa Simpang Baru area. Isang residente ang nagulat na nakakita ng isang lalaki na nakasuot ng itim na jacket na nakaupo sa isang bakanteng hintuan, nakatingin ng diretsyo sa langit habang may hawak sa kanyang kamay, isang larawan ng isang babae na bahagyang nasunog.
Nang dumating ang mga opisyal pagkaraan ng 5 minuto, bakante ang hintuan, ngunit sa upuan nito ay may natitirang sulat na gawa sa sariwang dugo, napili na niya ang susunod na bahay. At sa ibaba ng sulat na yon ay nakasulat ang isang address, Calle Rosas 3, Block E, Maynila. Natigilan ang mga opisyal. Ang address na yon ay pag-aari pala ng isang dalagang nagngangalang Rhea, ang kapatid ng biktima na si Andres. Noong gabing yon, hindi na payapa ang Maynila. Ang bahay ni Rhea ang naging pangunahing pokus ng seguridad. Samantala, sa langit na basa ng ulan, tila may mahinang bulong mula sa dilim, huwag mo siyang gisingin. Hindi pa rin tumitigil ang ulan nang huminto ang dalawang sasakyan ng pulisya sa harap ng isang simpleng bahay sa Calle Rosas 3, Block. Ang oras ay 1:15 ng madaling araw. Malalim ang amoy ng basa at pinaghalong amoy ng lupa at malabong pintura ang naamoy pa rin. Tahimik na nakatayo ang bahay. Nakasindi ang ilaw sa harap at sarado ng mahigpit ang mga kortina. Mula sa labas, mukha itong ordinaryong bahay, walang senyales ng panganib, walang tunog. Ngunit para sa team na dumating noong gabing iyon, alam nila ang isang bagay, maaaring nasa loob na ang salarin. Si Rhea, ang kapatid ng biktima na si Andres, ay nag-isa sa bahay noong oras na iyon. Matapos ang pagkamatay ng kanyang kapatid, tumanggi siyang tumira sa ibang lugar. Ayoko tumakas. Gusto kong malaman kung sino ang pumatay sa kapatid ko, anya noon sa media. Ngayon, ang mga salitang iyon ay tila masamang pakiramdam. Si Police Director Romel Santiago mismo ang namuno sa operasyon noong gabing iyon. 6 na opisyal na armado ng kumpletong kagamitan ang pumalibot mula sa 3 direksyon, harap, gilid, at likod. Pinatay ang mga ilaw ng mga bahay ng kapitbahay upang manatiling tahimik ang sitwasyon. Mula sa radyo ng komunikasyon, narinig ang maikling utos, Unit 3, standby sa likod na pinto. Huwag makipag-ugnayan hanggang sa ibigay ang signal. Bigla, mula sa loob ng bahay, narinig ang mahinang yapak. Pagkatapos, ang tunog ng isang bagay na nahulog, tulad ng isang upuan na natumba. Isininyas ng isa sa mga opisyal ang kanyang kamay. Naghanda sila. Dahan-dahang nagbilang si Police Director Santiago, 3, 2, 1, pasok. Binuksan ng malakas ang pinto sa harap. Sinindihan ng mga flashlight ang sala. Lahat ay tila normal hanggang sa tumama ang kanilang paningin sa likod na dingding. Doon ay nakita ang malaking pulang sulat, handa na siya. Sa ibaba lamang ng sulat na iyon ay nakasabit ang malaking larawan ni na Andres at Rhea na kinunan ilang buwan na ang nakakaraan. Ngunit ang nagpatahimik sa lahat ay ang mukha sa larawan. Ang bahagi ng mukha ni Andres ay iginuhit muli upang maging kahawig ng isang babae. Si Rhea ay natagpuan sa likod na silid, nakatali ngunit buhay pa. Nakasabit ang tela sa kanyang bibig, malawak ang kanyang mga mata sa takot. Nang palayain siya ng mga opisyal, tanging mahina niyang nabulungan, nandito siya. Bago pa man makareact ang pulisya, narinig ang tunog ng yapak mula sa atik. Tunog ng kumakalabog na kahoy, pagkatapos ay isang malakas na pagbagsak. Lahat ng armas ay itinutok pataas. Dahan-dahang umakyat ang isa sa mga opisyal, binuksan ang takip ng atik, at mula sa dilim ay lumabas ang isang maputlang mukha na nakatingin na may pulang nagniningas na mata dahil sa pagtama ng flashlight. Ramon, itaas ang mga kamay, sigaw ni Police Director Santiago. Ngunit si Ramon ay ngumiti lamang ng mahina, pagkatapos ay lumabas mula sa atik na may matigas na galaw. Sa kanyang mga kamay ay may hawak siyang pinturang brush at isang maliit na kutsilyo na tumutulo ng pulang likido. Ang kanyang damit ay puno ng mansa, magulo ang kanyang buhok. Masyado kayong maaga, mahina niyang sabi, basag ang boses. Hindi pa siya ganap na nagigising. Isang opisyal ang sumubok na lumapit, ngunit biglang lumapit si Ramon sa dingding at mabilis na nagsulat gamit ang kanyang dugo. Nabuo ang mga letra, bumubuo ng kakaibang pangungusap, kung siya ay matulog, kailangan kong magbantay. Sumenya si Police Director Santiago. 2 opisyal ang agad na pumigil kay Ramon. Hindi siya lumaban, ngunit patuloy siyang nakatingin sa dingding habang nakangiti, tila nakikipag-usap sa isang taong hindi nakikita. Nang ilabas, huminto siya sandali sa harap ng pinto, nakatingin sa langit na binabasa pa rin ng ulan. Sa isang flat na boses, sinabi niya, nandito na siya, ngunit hindi sa loob ng bahay, nasa labas. Nagulantang ang lahat ng opisyal. Agad na dinala si Ramon sa sasakyan ng pulisya samantalang si Rhea ay dinala sa ospital para sa paggaling.
Ngunit nang bumalik ang forensic team sa loob ng bahay para sa pagsusuri ng pinangyarihan ng krimen, may natagpuan silang nakakapanindig balahibo. Sa dingding ng silid ni Rhea, sa likod ng aparador na bagong inilipat, may isa pang sulat na bagong lumabas dahil sa halumigmig ng hangin. Ang sulat na yon ay hindi sa tinta o dugo, kundi nakaukit ng direkta sa dingding gamit ang pako o matalim na bagay. Ang sulat na yon ay nagsasabing, huwag mo siyang gisingin. Nabigo ako. Ilang minuto matapos matagpuan ang sulat na yon, tumunog ang radyo ng komunikasyon ng mga opisyal. Ang medical team na nagdala kay Ramon ay nagulat mula sa sasakyan ng pulisya. Sir, si Ramon ay hindi na humihinga. Zero ang pulso. Ngunit nananatili siyang nakatingin sa bintana at nakangiti. Nagtinginan ang lahat ng mata sa silid. Lalo pang lumakas ang ulan sa labas, tila nagtatago ng isang bagay sa likod ng ingay nito. Ang otopsya noong madaling araw na iyon ay nagpakita ng isang bagay na walang katuturan. Walang nakitang nakamamatay na sugat sa katawan ni Ramon. Biglang huminto ang kanyang puso, ngunit nanatiling matigas ang mga kalamnan ng kanyang mukha sa anyo ng ngiti. Mula sa bulsa ng kanyang jacket, natagpuan ang huling papel na naglalaman ng sulat kamay, tahimik na siya, huwag na siyang guluhin. Bagaman idineklara ng patay ang salarin, hindi pa tapos ang kaso. Sa press conference kinabukasan ng umaga, binanggit ni Police Director Santiago na may misteryo pa ring hindi nalulutas. Sino ang siya na palaging binabanggit ni Ramon at paano patuloy na lumalabas ang mga bagong sulat sa dingding kahit na mahigpit na binabantayan ang bahay? Ang rurok ay nangyari 3 araw pagkaraan nang mag-ulat ang isang tagalinis na itinalaga upang linisin ang bahay ni Rhea ng isang kakaibang pangyayari. Sa sala, sa mismong lugar kung saan ginawa ang huling sulat ni Ramon, muling lumitaw ang isang bagong sulat, manipis at malabo, tila bagong kinayod ng mahina na kamay. Ang sulat na iyon ay nagsasabing, huwag mo na siyang gisingin. Hindi pa siya tapos. Walang saksi, walang CCTV footage na nagpapakita kung sino ang nagsulat nito. Ngunit ang pulang tinta na ginamit, matapos suriin sa laboratorio, ay nagmula pala sa dugo ni Ramon mismo. Ngayon, permanenteng sinalyuhan ang bahay sa Calle Rosas. Tumanggi ang mga residente na dumaan sa harap nito pagkatapos ng dilim. May ilang nagsabi na madalas silang nakakarinig ng mga katok sa dingding, sinundan ng mahinang bulong na pareho tuwing gabi, hindi pa siya tulog. At tuwing umuulan, ang pulang sulat sa dingding ay tila bahagyang mas malinaw, tila dahan-dahang lumilitaw ang isang bagong pangungusap na hindi pa nasusulat. 3 linggo na ang nakalipas mula ng nakakapanindig balahibong gabi sa Calle Rosas 3. Ngunit hindi pa rin bumabalik ang kapayapaan sa Maynila. Ang bahay kung saan nakakulong si Rhea ay ngayon ay kinordon ng pulisya. Ngunit, inaamin ng mga residente na madalas pa rin silang nakakarinig ng mga yapak sa loob ng bahay tuwing hating gabi. Tuwing umuulan, may ilang residente ang nanunumpa na nakakakita ng malabong ilaw mula sa bintana ng silid, kahit na pinutol na ang kuryente ng bahay simula pa noong araw ng insidente. Idineklara na ng pulisya na tapos na ang kaso sa legal na aspeto. Ang pangunahing salarin na si Ramon Reyes ay namatay na at lahat ng ebidensya ay tumuturo sa kanya. Ngunit sa likod ng opisyal na pahayag na yon, alam ng pangunahing investigador na si Chief Inspector Benjo Cruz na mayroon pa ring hindi maayos. Sa kanyang personal na talaan, sumulat siya ng isang pangungusap, patay na si Ramon, ngunit buhay pa ang kanyang mga mensahe. At simula ng sinalyuhan ang bahay na yon, patuloy ang mga kakaibang pangyayari. Ang kordon ng pulisya na inilagay ay paulit-ulit na natatagpuang natatanggal. Ang sulat sa dingding na pininturahan na muli ay dahan-dahang muling lumilitaw tuwing 2 o 3 gabi, malabo, tila lumalabas mula sa loob ng dingding, hindi mula sa labas. Noong Oktubre 21, bandang 2:47 ng madaling araw, may nakuhang footage ang surveillance camera mula sa posisyon na mahirap ipaliwanag. Nakita ang isang malabong anino na gumagalaw sa loob ng bahay, bagaman sarado ang lahat ng bintana at walang senyales ng pagpasok. Ang anino ay nakatayo ng matagal sa harap ng dingding ng sala, kung saan unang lumitaw ang sulat, pagkatapos ay nawala na lamang. Nang suriin ng mga opisyal kinabukasan ng umaga, sa dingding ay muling nakita ang bagong pangungusap, nakita ka na niya. Ang pangyayaring ito ay nagpabago sa direksyon ng investigasyon. Bagaman sarado na ang legal na kaso, nagbukas ang pulisya ng karagdagang investigasyon na may internal code na kaso ng pulang anino. Ang digital forensic team ay ipinadala, ngunit wala silang nakitang anuman.
Walang signal interference, walang senyales ng manipulasyon sa video. Gumana ng normal ang lahat ng kagamitan. Ngunit, palaging humihina ang signal ng kamera tuwing lumilitaw ang anino. Samantala, si Rhea, na ngayon ay ginagamot sa bahay ng kanyang kapatid sa labas ng syudad, ay nagsisimulang magpakita ng kakaibang ugali. Madalas siyang nagigising sa hating gabi at sumusulat ng mga pangungusap sa papel nang hindi namamalayan. Nang tanungin, umamin siya na nakakarinig siya ng boses ng kanyang kapatid na si Andres na humihiling sa kanya na huwag ipikit ang kanyang mga mata tuwing umuulan. Mula sa dose-dosenang talaan na kanyang isinulat habang natutulog, isang pangungusap ang paulit-ulit na lumalabas, hindi pa siya gising. Napagpasyahan ng mga psikologo ng pulisya na si Rhea ay nakakaranas ng matinding trauma. Ngunit, ang isa sa mga investigador, si Patrolman Joel, na kasama ni Rhea, ay umamin ng isang mas kakaiba. Sinabi niya na tuwing natutulog si Rhea, bumababa ng husto ang temperatura ng silid, at ang mga talaan sa kanyang kamay ay madalas na nagbabago ng sulat, tila may nagpapatuloy sa pangungusap. Ilang araw pagkaraan, lumawak ang kakaibaan. Isang pintor na kinontrata upang pinturahan muli ang bahay ni Rhea ang nag-ulat ng nakakatakot na karanasan. Habang inaalis niya ang sulat sa dingding ng silid, narinig niya ang boses ng isang lalaki na bumubulong sa kanyang tainga, ayaw niyang makalimutan. Tumakas ang pintor, iniwan ang kanyang trabaho. Nang dumating ang kanyang mga kasamahan upang ipagpatuloy ang pagpipinta, natagpuan nila ang bagong sulat sa parehong lugar, nandito pa rin ako. Sa wakas, ipinag-utos ni Police Director Romel Santiago na bakantehin ang bahay at bantayan ng 24 oras. Ngunit hindi pa rin dumating ang kapayapaan. Sa mga sumunod na gabi, may ilang opisyal na nagbabantay ang nag-ulat ng parehong panaginip. Nakikita nila ang isang lalaki na may tatoo na may hawak na brush, nakatayo sa harap ng dingding, gumuguhit ng mga pulang letra na hindi pa tapos. Isa sa mga opisyal ay nakaranas pa nga ng panaginip na napakalinaw hanggang kinabukasan ng umaga ay natuklasan niyang puno ng pulang pintura ang kanyang kanang kamay, kahit na walang pintura sa police outpost. Lalo pang naging nakakalito ang investigasyon nang lumabas ang bagong datos mula sa archive ng mga kaso noong 2017. Lumalabas na bago tumira si Ramon sa bahay na yon, may nangyari ng katulad na kaso sa ibang lokasyon. Sa lugar ng Cubao, isang babae ang natagpuang patay na may sulat sa dingding, gigising siya kapag umulan. Hindi kailanman nalutas ang kasong iyon. Ngunit, ang pattern at estilo ng sulat ay kapareho ng kaso ni Ramon. Nagdulot ito ng bagong hinala, maaaring hindi si Ramon ang unang salarin, kundi isang tao na nagpatuloy sa mensahe na matagal nang naroroon bago siya, isang pattern na naman na hindi mula sa tao, kundi mula sa isang bagay na mas madilim. Sa gitna ng pagkalito, nagpasya si Chief Inspector Benjo Cruz na muling suriin ang kupas na notebook na dating natagpuan sa unang bahay kung saan natagpuan ang bangkay ni Andres. Sa huling pahina, may bakas ng punit. Matapos liwanagan ng ultraviolet light, lumitaw ang malabong bakas ng sulat na hindi pa nababasa noon. Kung mawawala ang sulat na ito, maghahanap siya ng bagong dingding. Ang mga salitang iyon ay nagpatindig balahibo sa kanya. Tiningnan niya ang kanyang mga kasamahan at bumulong, ibig sabihin, hindi pa siya tapos. Noong gabing iyon, dinala ni Benjo ang notebook sa kanyang opisyal na tirahan upang masuri ng mas malalim. Ngunit bandang 10:10 ng gabi, tinawagan niya ang kanyang superior na may panik sa boses, "Sir Romel, nagbago ang kulay ng dingding ng bahay ko. May bakas ng sulat na lumalabas mula sa loob ng pintura. Wala akong hinawakan." Naputol ang tawag matapos marinig ang malakas na tunog, tulad ng basag na salamin, sinundan ng mahinang bulong, "Huwag mo siyang gisingin." Kinabukasan ng umaga, natagpuan ng team ang bahay ni Benjo na walang tao. Walang senyales ng paglaban. Ngunit sa kanyang sala, sa dingding na bagong pinturahan, may mahabang pangungusap na nakasulat sa sariwang dugo, "Gising na siya, ngayon hinahanap ka niya." Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ang kinaroroonan ni Chief Inspector Benjo Cruz. Lahat ng ebidensya sa kanyang bahay ay nagpapakita ng parehong pattern tulad ng nakaraang kaso. Ang pulang sulat sa dingding ay hindi mabubura, tila nakatanim sa loob ng mga patong ng pintura. At ang pinakanakakatakot, patuloy ang ulan tuwing gabi simula pa noong araw na yon. Nagsisimulang magbulungan ang mga residente ng Maynila na tuwing binabasa ng ulan ang lupa, maghahanap siya ng bagong bahay upang muling isulat ang kanyang mensahe. May ilang nanunumpa na nakakakita ng malabong anino sa bintana ng abandonadong bahay, nakatingin pa rin ng diretsyo sa kalsada.
Sa kanyang kamay, ang pulang brush ay dahan-dahang tumutulo sa sahig, at sa dingding sa likod niya ay lumilitaw ang bagong sulat na nakikita lamang kapag sinasalamin ng kidlat, hindi pa siya tulog. Kulay abang langit sa Maynila ng halos 2 linggo ng magkasunod. Walang tigil ang ulan tuwing gabi, at ang kulob na pumupunit sa langit ay tila galit na hindi pa natatapos. Para sa ilang residente, ito ay ordinaryong tag-ulan lamang. Ngunit para sa mga nakakaalam ng kwento ng pulang sulat, bawat patak ng tubig ay nagdudulot ng pagkabalisa na mahirap ipaliwanag. Tapos na ang kaso ni Ramon Reyes sa papel, ngunit sa field, patuloy ang tahimik na investigasyon. Hindi kailanman opisyal na isinara ni Police Director Romel Santiago ang kaso. Alam niya na masyadong maraming bagay ang hindi maipaliwanag ng lohika, masyadong maraming sulat ang lumabas ng walang kamay na nagsusulat. Noong gabing iyon, mag-isa siyang nakaupo sa kanyang opisina. Sa harap niya ay nakakalat ang mga lumang larawan, ang bahay sa Kalye Sampaguita, ang bahay ni Mang Tonyo sa Kalye Mabini, at ang bahay ni Rhea sa Kalye Rosas. Lahat ay may pagkakapareho, ang pulang sulat na patuloy na lumilitaw kahit ilang beses ng pininturahan. At sa sulok ng bawat larawan, halos hindi nakikita, ay may malabong pattern, tulad ng isang maliit na bilog na may linya sa gitna. Tila parehong simbolo ang lumitaw sa bawat lokasyon nang hindi sinasadya. Hindi aksidente ang simbolong ito, bulong ni Romel. Sinuri niya ang forensic report at natuklasan ang isang nakakapanindig balahibong bagay. Sa lahat ng lokasyon, kabilang ang bahay ni Ramon, ang pintura na ginamit sa pagsulat ng mensahe ay naglalaman pala ng mga biological na sangkap na magkapareho. Bagaman magkakaiba ang oras ng pagtuklas, lahat ay naglalaman ng parehong DNA. At ang mga resulta ay nagpakita na ang DNA na yon ay hindi kay Ramon, hindi sa biktima, kundi sa isang taong hindi pa nakarehistro sa National Database. Noong gabing iyon, tinawag ni Romel ang dalawang pinagkakatiwalaan niya, si Patrolman Joel at si Ir Marilo Perez, ang forensic doctor na nag-imbestiga sa kaso simula pa. Silang tatlo ay nakaupo sa isang maliit na meeting room. Inilabas ni Marilo ang isang makapal na folder at mahinang sinabi, hindi ito ordinaryong dugo. Iba ang komposisyon nito. Mayroong mga elemento ng pagkabulok na hindi dapat lumitaw kung sariwa pa ang dugo, tila galing sa katawan na matagal ng patay. Tinitigan siya ni Romel ng matalim. Ibig mong sabihin? Lumulok si Marilo. Sa madaling salita, sir, mayroon tayong kinakaharap na isang bagay na hindi dapat buhay. Sa katahimikan na balot ng tensyon, idinagdag ni Joel ang isang bagong katotohanan. Natagpuan niya ang lumang CCTV footage mula sa bahay ni Rhea, na kinunan 3 gabi matapos ideklara ang pagkamatay ni Ramon. Sa video, nakita ang dingding ng sala na dahan-dahang nagbabago ng kulay. Lumitaw ang mga pulang letra isa-isa, tila isinulat ng kamay na hindi nakikita. At sa minuto 2 oras 13 minuto, lumitaw ang anino ng isang tao na nakatayo sa sulok ng silid, ang anino ay kahawig ni Ramon. Paulit-ulit na pinanood ni Romel ang video. Malinaw na gumagalaw ang anino, ngunit walang refleksyon sa sahig. Paano nangyari? Mahina niyang sabi. Mahina namang sumagot si Marilo, maaaring hindi na siya anino ng tao. Samantala, sa kabilang panig ng syudad, isang lokal na investigative journalist na nagngangalang Carlo Reyes ang nagsimulang interesadong suriin ang kasong ito. Kilala siyang matapang, madalas na nagsisiyasat ng mga kaso na iniwan ng pulisya. Naniniwala si Carlo na may isang underground na grupo ang kasali, isang grupo ng mga ekstremistang artista na itinuturing ang dugo bilang isang medium ng espiritual na sining. Nakahanap siya ng impormasyon tungkol sa isang lihim na exhibition noong 2016 na tinatawag na Tudling sa Pader. Isa sa mga ipinakitang obra noon ay isang malaking dingding na puno ng pulang sulat na nagsasabing, huwag mo siyang gisingin. Ang pangalan ng gumawa ay hindi kailanman na ipubliko. Ngunit sa lumang archive ng curator, nakahanap si Carlo ng isang nakakagulat na pirma, Rui, ang inisyal ni Ramon Reyes. Ipinadala niya ang pagtuklas na ito sa kanyang editorial office at nagplano na gumawa ng isang eksklusibong report. Ngunit bago pa man ito mailathala, nawala si Carlo. Ang kanyang kotse ay natagpuan 2 araw pagkaraan sa tabi ng Ilog Pasig. Bukas ang pinto, umaandar pa rin ang makina. Sa likod ng salamin ng kanyang kotse ay nakasulat gamit ang daliri sa hamog ng ulan, alam ka na niya. Ang balita ng pagkawala ni Carlo ay nagpagulantang sa pambansang media. Ang kaso ng pulang sulat ay hindi na lamang isang lokal na issue, kundi isang nakakatakot na usapan sa buong bansa.
Ang hashtag huwag mo siyang gisingin ay nag-viral sa social media, samantalang ang mga netizen ay nagbabahagi ng mga larawan ng mga dingding na sinasabing nagpapakita ng magkatulad na misteryosong sulat sa iba't ibang syudad, Cebu, Davao, maging Baguio. Sinuri ng pulisya ang mga ulat, ngunit natuklasan ang isang kakaibang katotohanan. Karamihan sa mga lokasyon na naiulat ay mayroon ngang parehong sulat, ngunit ang mga may-ari ng bahay ay umamin na hindi nila alam kung kailan lumitaw ang sulat na yon. Ang pintura ng dingding ay bagong pintura pa nga noong nakaraang linggo. Nagbabago ba siya ng lugar, bulong ni Romel sa kanyang internal conference. Noong gabing iyon, nagpasya si Romel na bumalik sa unang bahay sa kalye Sampaguita, kung saan nagsimula ang lahat. Pumasok siya ng mag-isa, tanging dala ay flashlight at ang lumang notebook ni Ramon na natagpuan noon sa likod ng aparador. Malakas ang buhos ng ulan. Sa loob ng bahay, narinig ang tunog ng tubig na tumutulo mula sa butas na bubong. Lahat ay tila tahimik, masyadong tahimik. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa sala. Ang dingding na dating puno ng sulat ay ngayon ay tila malinis na matapos ilang beses na pinturahan muli. Ngunit nang kumidlat, nakita niya ito ng sandali, ngunit malinaw, isang malabong pulang sulat ang lumitaw sa ilalim ng ilaw ng kidlat, huli ka na. Nanginginig ang kanyang flashlight sa kanyang kamay. Mabilis ang kanyang hininga. Umurong siya, ngunit sa likod niya ay narinig ang mahinang bulong, tila may isang taong direktang bumubulong sa kanyang tainga, nasa likod mo na siya. Mabilis na lumingon si Romel, walang tao. Ngunit sa sahig ay lumitaw ang mga bakas ng sapatos na puno ng dugo na wala doon noon, patungo sa dingding. Mula sa siwang ng basag na dingding, tumulo ang makapal na pulang likido. Dahan-dahan siyang lumapit at napagtanto na sa loob ng siwang, tila may isang bagay na gumagalaw. Bigla, isang malakas na tunog mula sa labas ang nagpagulat sa kanya. Sumigaw ang kanyang team mula sa pinto, tinatawag ang kanyang pangalan. Nang pumasok sila, nakatayo si Romel nang nakatitig sa dingding na ngayon ay puno ng bagong pulang sulat. At sa gitna ng sulat na iyon ay may isang malaking pangungusap, ngayon ang turn mo nang magsulat. Kinabukasan, hindi dumalo si Police Director Romel Santiago sa nakatakdang press conference. Idineklara siyang nawawala, tulad ni Chief Inspector Benjo Cruz noon. Sa kanyang opisina, natagpuan ang huling talaan sa ibabaw ng mesa, hindi siya kayang patayin. Habang may dingding, patuloy siyang susulat. Simula noon, ang punong tanggapan ng Manila Police District, ay nagsimulang makaranas ng kakaibang abala. Lumilitaw ang mga malabong sulat sa archive room tuwing gabi ng ulan, at isa-isang nagbabago ang kulay ng mga lumang file ng kaso dahil sa hindi maipaliwanag na pulang mansa. Ngayon, tinatawag ito ng publiko na sumpa ng pulang sulat. At sa hindi malamang dahilan, tuwing umuulan, inaamin ng mga taong nakapunta sa pinangyarihan ng krimen na nakikita nila ang kanilang mga pangalan na dahan-dahang lumilitaw sa ibabaw ng salamin ng kanilang sariling mga bahay. Tila isang hindi nakikitang tinta ang nagsusulat ng bagong listahan. At sa gitna ng sulat na iyon ay laging may parehong pangungusap, hindi pa siya tulog. Hinihintay niya ang iyong dingding. Sa simula, inakala ng mga tao na titigil ang penomenon sa Maynila. Ngunit pagkaraan ng 2 buwan, dumating ang katulad na balita mula sa Cebu, Davao at Baguio. Lahat ay may parehong pattern. Ang mga dingding ng mga bahay ng residente ay biglang napuno ng pulang sulat na may magkaparehong pangungusap, hindi pa siya tulog. Nagsimulang tawagin ng pambansang pahayagan ito na epidemya ng pulang sulat. Ang mga telebisyon ay nagpapalabas ng mga investigative report tuwing gabi, nagpapakita ng mga larawan ng mga bahay na nababalot ng plastik ng pulisya, samantalang ang mga reporter ay nakatayo sa harap ng kamera na may maputlang mukha. Mabilis na lumobo ang trapiko ng komento sa social media. Nagbabahagi ang mga tao ng mga larawan ng kanilang sariling mga dingding na nagbago ng kulay o lumitaw ang mga malabong guhit matapos ang malakas na ulan. Nagdulot ang penomenon na ito ng malawakang takot. Naglagay ang mga lokal na pamahalaan ng mga babala upang hindi magkalat ang mga residente ng mga larawan ng sulat upang maiwasan ang mass panic. Ngunit ang pagbabawal na iyon ay nagpadagdag lamang sa takot ng publiko. Sa iba't ibang syudad, lumitaw ang mga grupo ng residente na nagsasagawa ng mga ritual ng pagpapalayas ng masasamang espiritu sa harap ng kanilang mga bahay, nagsusunog ng insenso, at sumusulat ng mga talata sa dingding gamit ang puting tisa. May ilang umamin pa nga na nakakarinig ng mga katok mula sa likod ng dingding tuwing umuulan, tila may isang taong gustong lumabas mula sa loob ng pader.
Isa sa mga pinakanakakapanindig balahibong kaso ay nangyari sa Medan Denai, Indonesia. Nang isang grupo ng mga construction worker ang nagbuwag ng lumang dingding at natuklasan ang isang patong ng pulang sulat sa loob ng semento. Ang sulat na iyon ay hindi dapat naroroon dahil ang dingding ay itinayo 7 taon na ang nakaraan, matagal bago nangyari ang kaso ni Ramon Reyes. Ang project manager na nakatuklas ng sulat na iyon ay nakuhanan pa nga ito ng video gamit ang kanyang cellphone. Ngunit ang video na iyon ay misteryosong nawala mula sa kanyang cellphone ilang oras lamang matapos itong i-upload sa social media. Samantala, sa Maynila, isang batang investigative journalist na nagngangalang Sofia Santos ang nagsimulang suriin ang koneksyon sa pagitan ng lahat ng mga pangyayaring iyon. Nagtatrabaho siya para sa programang dokumentaryo na Ang Kadena ng Dilim. Natuklasan ni Sofia na sa bawat lokasyon ng paglitaw ng pulang sulat, laging may isang taong nawawala sa loob ng 48 oras matapos lumitaw ang unang sulat. Ang mga biktima ay hindi laging konektado sa isa't isa, ngunit lahat ay may isang pagkakapareho, nakasulat, nakapag-ulat, o nakapagsuri sila tungkol sa kaso ni Ramon Reyes. Mula sa Digital Archive, natuklasan ni Sofia ang huling talaan ng journalist na si Carlo Reyes na nawala ilang buwan na ang nakakaraan. Nakasulat siya ng isang draft ng artikulo na pinamagatang Ang Ritual ng Tulog sa Pader, Sining, Dugo, at Pagkabuhay. Sa draft na yon, binanggit ni Carlo ang pagkakaroon ng isang underground group na nagngangalang Siyam na Pulang Panulat. Pinaniniwalaan na ang grupong iyon ay binubuo ng mga artista at spiritualista na naniniwala na ang sulat ay isang anyo ng buhay at na bawat letra na isinulat gamit ang dugo ay may kakayahang itago ang kaluluwa ng sumulat nito sa dingding. Habang lalong nagsisiyasat si Sofia, lalong dumarami ang mga kakaibang nangyayari sa kanya. Ang kanyang mga file sa laptop ay kusang nagbabago sa gabi, nagpapakita ng teksto na hindi niya kailanman na-type. Ang mga pangungusap ay pareho, paulit-ulit, nakita ka na niya. Nang iulat ni Sofia ito sa pulisya, ang mga opisyal na dumating ay natuklasan pa nga na ang dingding ng kanyang silid ay puno ng malabong kulay rosas na sulat. Ang sulat na yon, kung pagsasamahin, ay bumubuo ng pangalan ni Sofia. Sa wakas, pumasok na ang National Bureau of Investigation, NIE. Binuo ang isang National Task Force on Red Writing na nakikipagtulungan sa mga forensic expert at criminal psychologist. Ngunit ang resulta ng investigasyon ay nagpalalim lamang sa misteryo. Mula sa 27 lokasyon ng insidente sa buong Pilipinas, bawat sample ng pulang sulat na kinuha ay naglalaman ng ine na magkapareho sa isa't isa. Mas nakakagulat pa, ang resulta ng pagtutugma ng ine na iyon ay eksaktong kapareho ng ine ni Ramon Reyes, ang salarin na idineklara ng patay ilang buwan na ang nakakaraan. Sa siyentipikong paraan, walang katuturan, sabi ni Ea Marilo Perez sa isang eksklusibong panayam. Ang dugo ay nagpapakita ng mga senyales ng biological activity na dapat ay taglay lamang ng sariwang dugo, gayong ang edad ng sample ay mahigit 3 linggo. Samantala, natuklasan ng mga otoridad ang bagong katotohanan. Ang opisyal na tirahan ni Police Director Romel Santiago, na nawala rin, ay nagpapakita na ngayon ng parehong penomenon. Ang dingding ng kanyang sala ay nagbabago ng kulay tuwing umuulan, nagpapakita ng mahabang pangungusap na hindi nakita noon, dinala mo siya palabas ng bahay. Ngayon nagsusulat siya kung saan-saan. Nagsisimula nang dumating ang mga ulat ng residente mula sa iba't ibang lugar. Marami ang umamin na nakakakita ng anino ng isang lalaking may tatoo na may hawak na brush sa mga pasilyo ng kanilang mga bahay o sa salamin ng mga bintana ng kotse kapag humihinto sa traffic light. Tuwing nakikita ang anino na iyon, laging umuulan ilang oras pagkaraan at lumilitaw ang pulang sulat sa parehong lugar. Isa sa mga saksi, isang gwardiya ng paaralan sa Davao, ang nag-ulat na nakita niya ang anino na iyon na dumaan sa koridor ng klase sa gabi. Kinabukasan ng umaga, napuno ang blackboard ng klase ng sulat, huwag siyang gisingin sa harap ng mga bata. Hindi mabura ang sulat na iyon kahit pinalitan pa nga ang blackboard. Sa Cebu, isang lumang moske ang nag-ulat din ng katulad na pangyayari. Sa dingding ng paliguan, lumitaw ang malabong pulang pangungusap na nawala rin pagkatapos ng madaling araw. Ngunit nagpakita ang CCE sa lugar ng isang anino na nakatayo ng tahimik sa harap ng dingding sa loob ng 27 minuto, gayong ang temperatura ng hangin ay 19 degrees Celsius lamang at walang senyales ng buhay. Nagsimulang iugnain ng mga eksperto ang penomeno na ito sa konsepto ng mimetic contagion, ang pagkalat ng ideya na nagiging totoo dahil sa kolektibong takot.
Ngunit, hindi maipaliwanag ng teorya na iyon ang biological na katotohanan na ang magkaparehong DNA ay natagpuan sa lahat ng lokasyon. Samantala, nagsisimula ng maniwala ang publiko na ang pulang sulat ay isang anyo ng kamalayan na nagbabago ng lugar, isang entidad na isinilang mula sa ritual ng dugo ni Ramon at ngayon ay naghahanap ng bagong sumusulat. Naniniwala sila na sinuman ang magbabasa ng sulat na iyon ng malakas ay magiging susunod na dingding para sa siya. May ilang viral video na nagpapakita ng mga tao na sumusubok patunayan ang teorya na iyon, nagbabasa ng sulat ng malakas sa harap ng kamera. Sa ilang kaso, biglang huminto ang video. Sa ibang kaso, nawala ang nag-record ng video. Ang rurok ay nangyari isang linggo na ang nakakaraan nang lumitaw ang pulang sulat sa labas ng dingding ng gusali ng Senado sa Maynila, sa ibaba lamang ng bandila. Malinaw na nababasa ang pangungusap sa gitna ng ulan, nakasulat na siya dito. Nagdulot ang sulat na iyon ng pambansang takot. Sinara ng gobyerno ang lugar sa loob ng 2 araw para sa paglilinis. Ngunit kinabukasan ng umaga, muling lumitaw ang sulat na iyon, sa pagkakataong ito ay may dagdag na, ngayon kayo naman ang magbabasa. Ilang araw pagkaraan ng insidente, nagpadala si journalist Sofia Santos ng huling electronic mail sa editorial office kung saan siya nagtatrabaho. Ang email na iyon ay naglalaman lamang ng isang pangungusap, alam ko kung saan nagsimula ang lahat. Ang yes ng kanyang laptop ay huling na-detect sa lumang bahay sa Kalye Sampaguita, ang unang bahay kung saan natagpuan ang bangkay ni Andres. Nang puntahan ng team ng editorial at pulisya ang lugar, tila walang tao ang bahay. Sa loob, lahat ng dingding ay nababalot na ng pulang sulat. Ngunit, sa pagkakataong ito, may dagdag na pangungusap sa gitna ng silid, malaki at makapal, tila gawa ng maraming kamay, hindi na siya kailangan ng dugo. Ngayon sumusulat na siya gamit ang boses. Simula noong araw na yon, maraming residente ang umamin na nakakarinig sila ng mahinang bulong tuwing gabi ng ulan, paulit-ulit na pangungusap, tila may isang taong nagbabasa ng balita. At tuwing naririnig ang tunog na iyon, ang ibabaw ng salamin, dingding, maging ang mga screen ng kanilang cellphone ay nagpapakita ng parehong sulat, letra-letra, tila lumilitaw mula sa loob, hindi pa siya tulog. Hinihintay lang niya ang pangalan mo. Hindi pa tapos ang tag-ulan. Ngunit nagbago na ang mundo. Ang dating tinatawag ng mga Pilipino na pulang sulat ay ngayon ay isang global phenomenon. Sa loob ng 3 buwan, ang katulad ng mga ulat ay lumitaw mula sa Malaysia, Thailand, hanggang sa Hilagang Australia. Ang mga dingding ng mga daungan, salamin ng mga paliparan, maging ang mga electronic billboard, lahat ay nagpapakita ng parehong pangungusap, hindi pa siya tulog. Sa simula, inakala ng mundo na ito ay isang mass hoax, ngunit sunod-sunod ang pagdating ng mga visual na ebidensya. Ang security camera sa Changi Airport, Singapore, ay nakakuha ng pulang sulat na lumitaw sa loob ng wala pang 5 segundo sa dingding ng hangar ng walang tao sa paligid. Sa VI, ang editorial office ng balita na nagpapalabas ng report tungkol sa kasong ito ay biglang nakaranas ng broadcast interference. Sa live telecast, ang larawan ng mukha ng news anchor ay nagbago at naging serye ng pulang letra na bumubuo ng pangungusap, nakinig na siya. Nagsimulang magsagawa ng digital censorship ang mga pamahalaan ng iba't ibang bansa sa pariralang, huwag siyang gisingin. Ngunit ang pagbabawal na iyon ay lalo pang nagpadali sa pagkalat. Habang lalong maraming sumusubok na burahin ang sulat na iyon, lalong mabilis na lumilitaw ang katulad na sulat sa ibang lugar, tila bawat pagtatangka na itago ito ay nagpapagising sa kanya. Isang international team mula sa Tokyo Institute of Neurobiology at Leiden University ang nagsagawa ng pananaliksik sa natirang pulang pintura na natagpuan sa ilang lokasyon. Nakakagulat ang mga resulta. Ang sangkap na iyon ay buhay, ngunit hindi organismo. Ito ay tulad ng isang kaisipan na nakakabit sa anumang medium na kayang sumipsip nito, sabi ni Professor Hiroshi Tanaka, pinuno ng research team. Ang phenomenon na ito ay tinawag na neuroink o buhay na tinta, isang sangkap na nagre-react sa takot at vibrations ng tunog ng tao. Tuwing binabanggit ng isang tao ang isya, nagre-react ang tinta, kumakalat sa bagong ibabaw. Ngunit ang nagpagulat sa lahat ng siyentipiko ay hindi lamang ang kakayahan ng tinta na gayahin ang sulat, kundi ang kakayahan nitong makinig. Ang mga mikropono sa laboratorio ay nakakuha ng mababang ultrasonic wave tuwing nagre-react ang tinta, kahawig ng frequency ng brainwave ng tao sa phase ng panaginip. Tila sinusubukan niyang makipag-ugnayan, sabi ni Tanaka sa isang international conference.
Samantala, habang nagpapanik ang mundo, nagpasya ang Joint Investigative Team ng Pilipinas na bumalik sa lumang bahay sa Kalye Sampaguita, kung saan nagsimula ang lahat. Ang bahay na iyon ay ngayon ay mahigpit na binabantayan at napapalibutan ng bakod na bakal. Ngunit walang sinumang opisyal ang gustong magbantay sa gabi, dahil tuwing umuulan, nakakarinig sila ng tunog na tila may nagsusulat sa loob. Sumama rin si A.R. Marilo Perez, na ngayon ay nagtatrabaho para sa isang international research institution. Nagdala siya ng advanced electromagnetic recorder at binuksan ang mikropono sa gitna ng silid na dating puno ng sulat. Sa katahimikan ng gabi, may naitala ang mikropono, tunog ng mahinang gasgas, pagkatapos ay ang malalim na bulong ng isang lalaki na nagsasabing, hindi pa siya tapos. Kamay lang naman ako. Agad na namatay ang lahat ng ilaw, nanginginig ang mga dingding ng bahay, at mula sa mga siwang nito, ang pulang tinta ay dumaloy tulad ng sariwang dugo. Lumitaw ang mga bagong sulat, mas marami kaysa dati. Tumakbo si Marilo palabas, ngunit sumulyap sandali. Sa gitna ng silid, nakita ang anino ng isang lalaki na nakaupo, nakatalikod sa pinto, gumuguhit sa hangin gamit ang isang hindi nakikitang brush. Nang pumasok ang team kinabukasan ng umaga, walang tao ang bahay. Sa sahig, tanging ang recorder ang natira, nakasindi pa rin. Sa huling file, narinig ang hininga ni Marilo, pagkatapos ay isa pang boses, isang malalim at mabigat na boses, halos tulad ng echo, hindi sapat ang mga dingding. Ngayon sumusulat kami sa hangin. Ilang araw matapos ang insidente, sabay-sabay na umulan sa halos lahat ng bahagi ng mundo. Ang phenomenon na ito ay tinawag na Global Synchronous Rain at sinamahan ng kakaibang pangyayari sa bawat malaking syudad mula sa New York hanggang Seoul. Ang mga ibabaw ng salamin ng mga gusali ay nagsimulang magpakita ng malabong pulang sulat. Habang lalong maraming nagbabasa, lalong kumakapal ang sulat. Sa maraming lugar, ang mga screen ng cellphone at computer ay biglang nagpakita ng otomatikong mensahe na may parehong pangungusap, huwag mo siyang gisingin. Sinubukan ang pagputol ng Global Internet Network sa loob ng 24 oras. Sinara ang mga central server. Pinatay ang mga communication satellite. Ngunit ang mensahe ay patuloy na lumitaw, maging sa mga device na hindi konektado, tila ang sulat na iyon ay hindi na digital data, kundi isang anyo ng kamalayan na kumalat sa hangin, nakakabit sa mga sound wave, at maging sa isip ng mga taong nakarinig nito. Si Sofia Santos, ang journalist na nawala, ay biglang lumitaw sa isang international live broadcast na hindi alam ang pinagmulan. Na may maputlang mukha at nanginginig na boses, sinabi niya sa harap ng kamera, nakita ko na siya. Hindi siya espiritu, hindi siya tao. Siya mismo ang sulat. Bawat salita tungkol sa kanya ay nagpapalago sa kanya. Bawat kwento ay nagpapabuhay sa kanya. Pagkatapos ay naputol ang broadcast, nag-iwan ng itim na screen na may isang pulang pangungusap na dahan-dahang lumitaw, nakasulat na siya sa loob. Simula noon, pumasok ang mundo sa isang tahimik na panahon. Sinara ng mga pamahalaan sa iba't ibang bansa ang mga paaralan, itinigil ang mga broadcast ng telebisyon, at ipinagbawal ang lahat ng uri ng pampublikong sulat. Sa ilang syudad, nagsimulang pinturahan ng mga tao ang kanilang mga dingding ng puting kulay, umaasa na matakpan ang lahat. Ngunit pagsapit ng gabi at umulan, ang puting kulay ay nagiging malabong kulay rosas. Ang huling siyentipiko na nagsuri ng tinta na iyon ay nagpasyang walang pag-aalinlangan. Titigil lamang ang sulat na ito kung wala ng tao ang magbabasa, magsususlat, o magbabanggit tungkol dito. Ngunit paano titigil ang mundo sa pagkukwento? Sa huling gabi bago tuluyang naputol ang sistema ng komunikasyon sa mundo, isang misteryosong voice message ang ipinadala mula sa server ng International Research Institution. Ilang segundo lamang ang mensahe, tunog ng tubig na tumutulo, sinundan ng mahinang gasgas, tulad ng brush sa dingding, at ang mahinang boses ng isang babae na kahawig ng boses ni Marilo, gising na siya. Matapos nito, lahat ng radio signal sa mundo ay nag-broadcast ng tunog ng ulan sa loob ng 3 magkasunod na araw. Wala ng news broadcast, wala ng digital message. At nang sa wakas ay luminaw ang langit, tahimik ang mundo. Ngunit kung tatayo ka sa harap ng isang walang laman na dingding at titingnan mo ito ng matagal, baka makita mo rin ito, isang manipis na pulang linya na nagsisimulang mabuo ng dahan-dahan. Tila may isang taong nagsusulat mula sa likod ng dingding. Hindi pa siya tulog. Ang penomeno ng pulang sulat na nagsimula sa isang tahimik na bahay sa Maynila ay ngayon ay kumalat at naging isang global mystery,
tumagos sa hangganan ng lohika, at nagdulot ng takot sa iba't ibang panig ng mundo. Mula sa siyentipikong investigasyon hanggang sa mga ulat ng saksi, isang bagay ang nananatiling hindi maikakaila. Ang mensahe ay patuloy na lumilitaw, tila tumatangging makalimutan. Manatiling alerto at patuloy na sundan ang mga pagbabago sa kasong ito sa aming channel lamang. Huwag kalimutang i-like, i-comment, at mag-subscribe upang hindi makaligtaan ang pinakabagong balita.